Ate Bel, nakaligo na. Kami kakagising lang namin. Pupunta ko sa taas. Titignan ko kung tuyo na yung dami niya. Para mataligo. Good morning, Yumi. Ganda ng view. Sipag talaga ni ate. Nakataas na yan. Wow. Hi, good morning. Uwi na kami. Uwi na kami na kasi tapos na yung event. Para sa sumusuporta sa akin, family and friends, thank you po. Nga po pala, hindi kami mayaman, mga ate kuya. Bale yung lola ko. Sila po talaga yung talagang gumapang para magkaroon kung ano yung meron kami ngayon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi makakapagtapos yung mga magulang namin. Tigit sa lahat, no? Isa rin silang magsasaka. Yes, magsasaka po sila. Kaya saludo po ako sa lahat ng magsasaka dyan. Sana lang yung iba, wag sobrang baba yung tingin sa mga magsasaka, no? Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi kayo makakakain ng kinakain nyo ngayon. Walang magtatanim, walang mag-aani ng bigas na kinakain nyo. Yun lang naman. Kasi parang yung iba kasi yung late ng paningin nila sa mga magsasaka. Sana lang respetuhin natin yung bawat isa. Kung ano lang yung trabaho ng isa, huwag naman tingnan na para bang ang liit-liit nila. Hindi porket mataas yung trabaho or may degree kayo, pwede na kayo maghanap ng ibang tao. Yun lang naman. Basta hindi po kami mayaman, simpleng tao lang po kami. Kung ano yung meron kami, thankful po kami doon dahil naibibigay ng magulang namin. Okay. Alam niyo ba kung bakit pinasok ko yung nagbabaka sakali din kasi ako? Wala naman akong ginagawa. Hindi naman ako pwede magtrabaho kasi ngayon sila mama at yung dalawang bata, yung mga bata, walang magbabantay. Hindi talaga ako makakatrabaho. Kailangan ko maging hands-on sa kanila. Pinasok ko yung pag-vlog dahil narinig sa aking mga lalo na din sa mga bata. Malay mo, natin sure. Gusto ko na din kasi isa din sa pangarap ko ay yung tulungan yung taong nagpalaki sa amin at higit sa lahat yung taong nagpaaral sa amin. Opo, ito parang magpapakamatay ata. Sorry. Yes, yung taong nagpaaral sa amin. Gusto ko lang naman makauwi na siya, no? Sa tagal-tagal niya nagtatrabaho. Gusto ko siya naman yung mabilhan ko kung ano yung kailangan. Although hindi naman siya humihingi kasi nga sabi niya hindi daw siya siyempre tayo na lang mag-provide, tayo na lang kusang magbibigay. Kusang magbibigay para sa ating mga magulang. Yun lang naman yung gusto
makapagtapos, eh, kahit sa simpleng pamamaraan, mabilhan natin sila, matulungan natin. Hindi man malaki, pero maibibigay natin yung needs nila. Yun lang naman yung pangarap ko. Maliban sa pagtulong sa iba, no? Isa din yung sa pangarap ko ang matulungan yung pamilya. Nabigay yung mga needs nila. Spoiled ba? Bibilhan ko sila kung ano-ano, gano'n. Ito naman, simple yung pangarap ko lang naman. Para sa kanila. Walang iba. May pangarap ako sa sarili ko, pero hindi naman gaano importante. Gusto ko talaga mabigay muna sa kanila. Kasi mas maganda kasi yun, yung napapasaya natin yung magulang natin. Diba? Bago yung sarili natin. Magulang muna. Sana, ito na talaga yung para sa akin. Kasi sa trabaho kasi hindi masyado sabihin na natin nagtatrabaho ako, pero yung isip ko nasa magulang ko kung sino ba yung mag-aalaga sa kanila. Opo, kasi matatanda na. Kaya sa mga bata, no, kung sino yung mag-aalaga sa kanila. Kasi mas maganda talaga na hands-on yung nanay. Hindi yung ipapabantay lang sa iba. Pwede ka naman kumuha. Yes, pwede ka naman kumuha ng makakatulong mo, pero hindi lahat yung papagawa mo sa kanya yung gawain mo para sa bata. Dapat nanay para hands-on, matutukan yung bata habang lumalaki. Maturuan ng tamang asal po. Hindi yung ano-ano. Baka na lang mabigla ka, nagmumura na yung anak ko, hindi mo alam. Ewan ko lang sa iba kung ganito ba sila, ganito ba yung nararamdaman nila. Kasi ako talaga talagang makilola at makilolo talaga. Halos doon ako lumaki. Opo, habang wala yung nanay ko, nagtatrabaho sa malayo. Kaya din yung isa din sa gusto ko pag talagang binigyan ako ng blessing dito at binata, tulungan ko din yung nanay ko na hirap din sa aming kawan. Para na din makauwi siya. Hirap kaya magtrabaho sa ibang bansa, malayo sa pamilya. Sabi nga ng mama ko, hindi daw masaya magtrabaho sa ibang bansa. Kung may maganda din naman opportunity dito sa Pilipinas, dito na lang sa Pilipinas magtrabaho. Kaysa lalayo ka pa sa pamilya. Totoo naman. Kaso lang, siyempre, yung iba, hindi naman sapat yung kinikita dito sa Pilipinas. Kaya talagang maalis sila. Kasi mas malaki talaga sa outlook. Yun nga lang, titiisin nyo naman mapalayo. Mapalayo sila para sa mga anak ko. Titiisin nila yun. Kahit gano'ng kasakit, gano'ng kahirap, trabaho pa. Sa Pilipinas, kala ko makahingi ng pera. Bilis-bilis, namatayin ng pera yung mga nasa ibang bansa. Yan yung mga nila. Linya. Tsaka napaka-bless ko sa pamilya. Super. Lalo na dun sa nanay ko. Super blessed. At napakaswerte ko din sa kanila dahil yung mga gusto ko ibibigay din naman. Pero hindi naman lahat na porket gusto ko nito, gusto ko ganyan, gusto ko bilhan mo ko ng ganito ganyan, ibibigay. Hindi pwede. Mahirap ang pera ngayon. Sabi nga naman, hindi tayo mayaman para bilhan yung para bilhin yung mga gusto na hindi naman kailangan. Opo, pangit naman talaga yun, nabibili ng napakamahal tapos hindi naman kailangan.
dami kong sinasabi. Wala lang. Gusto ko lang makipagkwentuhan. Dahil nga ano. Yumi, sagutin mo nga po to. Sino yung tumatawag? Hi! Kakarating lang namin. Kanina pa pala kami dumating. Dito na kami sa Lupe, sa bahay. Wala si mama. Parang feeling ko pagod na pagod ako. Tapos feeling ko parang ang lungkot-lungkot ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ang lungkot ng bahay. Tapos hindi ko din alam kung bakit ang lungkot ng nararamdaman ko. What? Pagod lang siguro. Tapos parang inaantok din ako. Or dahil din walang pera kasi nagbayad ako ng bills. Yes, yung... Okay, pasensya na. Wala akong ayos-ayos. Nagbayad ako ng apartment, kuryente, tubig, tapos yung wifi. So yung perang dumating sa akin, wala. Okay. Bigla akong pinanghinaan. Ako lang ata yung ganito. Hindi ko lang alam sa inyo.